Ako si Ana, ang bunso sa magkakapatid. Tahimik lang akong anak, sanay tumulong sa kahit anong gawain sa bahay, sanay makinig sa mga problema, at sanay magtiis sa hirap ng buhay. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, hindi ko na mapigilang masaktan sa tuwing nakikita ko si Mama. Siya ang babaeng nagluwal sa amin dito sa mundo, ang nagpupuyat sa gabi para alagaan kami noong bata pa kami, at hindi mapalagay kapag may sakit o lagnat kaming magkakapatid. Pero ngayon, para siyang katulong na lang sa sarili naming bahay, inuutusan at sinisigawan. Isang umaga, masaya kaming nagluluto ni Mama, maliwanag ang kusina at nababalot ng mabangong amoy ng adobo. Abot-abot ang paghahanda ni Mama ng adobo. Alam kong paborito ito ni Ate. Nakangiti siya habang hinahalo ang ulam. Ako naman dito lang sa tabi naghihintay kung anong maitutulong kay Mama. Masiglang patungo si Ate Gina sa amin ni Mama na may dalang bag. "Papasok ka na ba anak sa trabaho?" Tanong ni Mama kay Ate. "Tika muna anak, umupo ka at mag-almusal. Pinagluto kita ng paborito mong adobo. Masarap yan." Masayang saad ni Mama kay Ate Gina. "Naku, ang sarap at ang bango-bango nito, Ma." "Nasasarapan," sabi ni Ate Gina. "Kaya ko tong nilutong adobo. Paborito mo to anak. Pasalamat tayo sa Panginoon. May trabaho ka na. Makakatulong ka na sa atin." Yumakap si Ate kay Mama. "Siyempre naman, Ma. Para naman makabawi ako sa lahat ng sakripisyo mo. Ngayon may katulong ka na." Noong una, sobrang saya namin nang makahanap ng trabaho si Ate. Matagal naming pinangarap yon para makabawi sa lahat ng hirap at sakripisyo ni Mama. Kaya tuwing sahod niya, nagluluto si Mama ng paborito niyang adobo. Sabi niya pa noon, "Salamat Lord, may katulong na ako." Pero hindi ko inasahan na yung katulong unti-unti rin magiging dahilan ng bigat ng loob ni Mama. Kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari mo bang i-comment kung saan ka nanonood ngayon? Mahalaga sa amin na malaman na may mga taong tulad mo na sumusuporta at nakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell para mas marami pa tayong maibahaging inspirasyon. Balik na tayo sa kwento. Habang tumatagal, nag-iba si Ate. Dati isa siyang masunuring anak, laging nakangiti, laging may opo kapag sumasagot kay Mama. Ngayon, iba na ang tono. Isang gabi si Ate Gina ay dumating na ng hating gabi. Nag-aalala na si Mama at hindi makatulog hinihintay ang pag-uwi ni Ate. Pagdating ni Ate, tinanong siya ni Mama, "Anong nangyari sa'yo anak? Bakit ngayon ka lang umuwi hating gabi na? Baka mapano ka sa daan. Sinong kasama mo anak?" Nag-alalang tanong ni Mama kay Ate. "Matumahimik na nga kayo ako na nagpapakain sa inyo ha? Kaya kung pwede huwag mo na akong pakialaman at pangunahan sa mga desisyon ko." Galit na sagot ni Ate kay Mama. Natahimik si Mama, pero kita ko sa mata niya yung lungkot at sakit sa bawat salita ni Ate. Parang gusto ko nang sumagot kay Ate. Huwag niyang pagsalitaan ng ganon si Mama, pero pinigilan ko ang aking sarili. Baka sabihin, wala siyang utang na loob na kapatid. Minsan habang naglalabas si Mama, sumigaw si Ate mula sa kwarto. "Mapakiplan sa yung uniform ko dali. Huwag kang tatamad-tamad, sayang binibigay kong pera sa'yo." Napatigil si Mama, parang sinaksak sa dibdib. Kitang-kita ko ang sakit ng kanyang nararamdaman. May luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Yung mismong anak na inalagaan ni Mama, ngayon sinisigawan at inuutusan lang siya. Isang gabi, nakita ko si Mama nakaupo sa labas. Tahimik nakatingin sa langit. Lumapit ako. Dala ko ang mainit na kape. "Ma, okay ka lang ba?" Tanong ko. Ngumiti si Mama, bahagyang hinaplos ang pisngi ko. "Okay lang anak. Sanay na rin siguro ako. Ganyan ang mga nanay. Kahit anong gawin ng anak mo, nanay ka pa rin handang magsakripisyo. Lahat titiisin. Di mo kayang magtanim ng galit sa mga anak mo." Hindi ko napigilan ng luha ko. "Pero Ma, hindi tama ito, sumusobra na talaga si Ate."
Hindi mo kailangang magdusa para lang mapatunayan na mapagmahal kang ina. Ngumiti lang siya ulit sabay sabi, mahal na mahal ko kayo mga anak ko, kaya ikaw huwag mong gayahin ang ate mo. Simula noon, ako na ang tumutulong kay mama. Ako na ang naglalaba, nagluluto at umaalalay sa kanya. Si ate, hindi na namin kinakausap ng madalas. Hindi dahil galit kami, pero minsan, kailangan mong manahimik para sila mismo ang makakita ng mali nila. At dumating na nga ang araw na yon na terminate si ate sa trabaho niya. Umiiyak siya. Umiiyak habang si mama naman, tahimik lang. Pagkatapos ng lahat ng panglalait ni ate kay mama, si mama pa rin ang unang lumapit. Yumakap at nagsabing, "Huwag mo nang isipin yun anak. Makakahanap ka rin ulit ng trabaho. Walang pagsubok na hindi kayang lagpasan anak. Magsimula ulit tayo." Ngayon, si ate nagbago na. Siya na ngayon ang nagluluto para kay mama. At minsan, naririnig kong umiiyak siya habang nagsasabi, "Ma, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin yung panahong ginawa kitang alipin sa bahay mo." Ngumiti lang si mama, sabay sabi, "Wala kang kailangang bawiin anak. Ang mahalaga, bumalik ka hindi sa bahay, kundi sa puso mo bilang anak. Ang isang ina ay pinakamahalaga sa lahat. Ang pera at trabaho ay dapat maging tulay ng respeto. Hindi dahilan para kalimutan ang pinanggalingan. Walang sino man ang dapat gawing alipin ng tagumpay mo. Lalo na kung nanay mo yon. Dahil sa dulo, kapag nawala lahat ng meron ka, siya pa rin yung unang tutulong kahit siya mismo ang sinaktan mo noon." Ipinapakita rin ng kwento na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at hindi sumusuko kahit pa masaktan. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na dapat nating samantalahin ang kanilang kabaitan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kung paano natin tratuhin ang iba, lalo na ang ating pamilya. Sa huli, kapag nawala ang lahat ng material na bagay, ang pamilya at ang tunay na pagmamahal ang mananatili at siyang magbibigay ng lakas upang muling bumangon. Ang bawat isa ay may pananagutan na matuto sa kanilang mga pagkakamali at bumalik sa tama. At ang pagmamahal ng isang ina ang madalas na magiging gabay sa pagbabalik na ito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ang like button, mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa akin para gumawa pa ng ganitong klaseng kwento. Maraming salamat.